must I do to be saved? Strict adherence to a list of do's and don'ts. Yan. May mga taong strictly ay sumusunod sa mga do's and don'ts, no? Yung wag at pwede. Yan. Sa kaligtasan, meron mga taong strictly nag-adhere sa mga don'ts and do's. Kaya ganon. At kaya lang dito po sa Romans chapter 3 verse 20, ito pong sabi. Tingnan po ninyo, no? Therefore, by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. Yung justified, ibig sabihin ay pinawalang sala. So, ibig sabihin, ang sino man na gumagawa sa pamagitan, no? Gumagawa ng magandang gawain, good works ang tawag doon, ay hindi papapawalang sala. Yan. So, may mga taong ang paniwala nila ay magpapakabait sila, susunod sila sa mga utos ng Diyos para sila ay mapawalang sala. Pero tingnan po ninyo, nasa harap po ninyo ngayon, at binubuksan ko sa inyo ang salita ng Panginoon. At ang sabi po dyan, therefore by the deeds of the law, there shall no flesh be justified. Yung pagsunod sa kautusan, walang sino man ang aariing ganap. Sa Tagalog po ay inaring ganap ang word na justification o justified. Pero sa salitang pangkaraniwan ay pinatawad. So walang mapapatawad sa pagpapakabait. Sino ba naman ang ayaw makakita na mabait na tao? No? Gusto ko ang lahat ng kasama ko mabait eh. Kaso, kapag kayon ay paninindigan niya para makarating siya sa langit o mapatawad siya sa kanyang kasalanan, ang sabi po ng banal na kasulatan, hindi ka mapapatawad sa kasalanan mo sa pamamagitan ng pagpapakabait. Kasi pagsunod sa kautusan pagsunod sa law ibig sabihin pagpapakabuti yan. Tama? Magiging mabuting tao ka kapag ikaw ay sumunod sa kautusan. Kaso ang problema, hindi ka mapapatawad sa kasalanan mo kapag kaganon ang iyong paninindigan. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay kailangan mabuhay tayo sa katotohanan. At kapag tayo po ay nagpakatotoo ngayong umaga, well anyway, gano'n lang naman katagal ang buhay natin dito. No? Mas magiging matagal after this life. Kaya gusto ko pong maging makatotohanan ho sa inyo na hindi po sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan, kayo ay mapapatawad sa inyong kasalanan. Sabi kasi, for by the law is the knowledge of sin. So, ang kautusan pala ay binigay hindi para sundin. No? Hindi. Ang kautusan ay schoolmaster natin, nagtuturo. At itinuturo at ipinakikita sa atin na tayo ay nagkasala. Yan. Para pagka nalaman nating tayo nagkasala, titingin tayo sa kabila. Makikinig tayo. Yan. Para pakinggan natin kung ano ang sinasabi ng Bible o ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita, kung paano tayo magkakaroon ng tamang relasyon sa Diyos. No, sa Acts chapter 16, no, Acts 16 provides one example of the many adventures and challenges faced by the early Christian church. No, early Christian church, ibig sabihin 2,000 years ago yan. It recounts the preaching of Paul. At saka si Silas, nag-preach sila. At yun din ay nagre-recount ng persecution nila. Kasi nung panahon na yon, ang expectation ko dapat ang sasabihin nung tagabantay ay, sirs, huwag kayong tumakas, please. Bitay ang aabutin ko, pero hindi yon. Sabi niya, sirs, what must I do to be saved? And they said, no, speaking of Paul and Silas, believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Yan. No?
nagtanong na. Tanong ng napakarami sa atin ngayon, paano ako maliligtas? Ang sagot ni Pablo at saka ni Silas, ang salita na ng Diyos ang sumasagot sa tanong natin na yon. Ang sagot ay, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. No, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at ikaw ay maliligtas. No. Word for word ho yan. Kaso, nagtataka ako bakit napakaraming mga taong ang paniniwala ay susunod sila sa utusan, magpapakabait sila, para sila'y mapatawad. Samantalang napakalinaw ng salita ng Panginoon, manampalataya ka sa Panginoong Hesus, ikaw ay maliligtas. O, di ba word for word yan mga kapatid? Word for word ho yan. Now, in everyday language, salvation has to do with how we are saved or delivered from our fallen condition. Yan, ano? So, in everyday language, yung pang-araw-araw na pangunawa natin, yung parang sa kalsada lang. Pagka pinag-usapan ang kaligtasan, ang ibig sabihin natin ay how, papaano, no? Papaano tayo naligtas o na-deliver sa ating fallen condition. Ibig sabihin ng fallen condition ay yung pagiging makasalanan natin. Dahil tayo makasalanan, paano tayo makakaligtas doon? Paano tayo madideliver doon? Puso ng tao ang problema. Yan. Naniniwala kayo doon? No? Yan ang problema natin. At pagka pinag-usapan ang kaligtasan, yun ang gustong solusyonan ng Diyos. Yun ang gustong solusyonan kung bakit sinabi na, believe on the Lord Jesus Christ and thou shalt be saved. Yun ang gustong solusyonan ng Panginoon. Yung fallen condition natin. We are as noted as rebels. No? Rebels of God. Fallen and in need of restoration. Now, in Christian terms, salvation refers to the restoration, no? Or settling right what is wrong. Kaya pagka pinag-usapan ng kaligtasan ay isettle natin kung ano ang problema. At ang problema natin ay makasalanan tayo. Kahit na sino pa yan, pareho tayo makasalanan. At yun ang kinakailangan nating isettle sa Diyos. O, naintindihan niyo mga kapatid? Kaya pagka pinag-usapan ng kaligtasan, hindi relihiyon. No, kundi settlement. I-settle natin ang problema natin sa Diyos. At kapag hindi na settle yan, mga kapatid, kapag hindi na settle yan, nako, kaya nga maraming nagagalit at nagbabago. Kasi nga malupit ang impyerno. Totoo naman, di ba? Malupit. Kaya may mga katanungan, papaano ang Diyos na mapagmahal ay tatapon ako sa impyerno? Nako, totoo ho yun. Totoo yun, na kahit na ang Diyos na napakabutit, napakabait, kapag hindi mo na-settle yung napakalaking problema mo sa Diyos, yan ay magiging kapahamakan mo.